Another day, another word of God na naman po ang ating po pag-uusapan. Saturday morning, magandang tanghali, magandang gabi po sa bawat sa atin. And tomorrow, ini-invite ko pang bawat isa. Meron po tayong Sunday service, 10 a.m. sa Love of Kids Valenzuela page, online and on-site. Live na live po tayo. At patuloy po na tapusin po natin ang bawat gawain po natin. Always replay sa mga hindi po natin napanood. Especially kahapon, about anger. Pakinggan po natin po yun. At ngayon, may panibagong revelation si Lord. Let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Magpasalamat sa Panginoon sa mga oras po na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, for this morning, Lord, ay ito po yung mangungusap sa puso po ng bawat sa puso amin. At ngayong oras po na ito, Lord, humingi kami ng sorry sa lahat ng aming pong mga nagawang kasalanan. Patuloy na mangusap ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ano man pong aming karumihan, ano man pong distraction sa aming paligid, maging ang kaaway, Panginoon, na hindi magtatagumpay sa aming kalagitnaan. Lord, maintindihan namin ng malinaw ang iyong salita sa mga oras na ito, upang ito po ang maging guidance po namin, Panginoon, sa aming mga gagawin mamaya. Muli maraming salamat po, O Diyos, at Banal na Espiritu, empower us today, Lord God, and challenge us today with your word na masagawa po namin po ito sa tulong mo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay mag-comment, magsabi ng Amen and Amen. Anybody here, tayo po ay blessed po sa mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin araw-araw. Can we comment or type, I am blessed, I am blessed? Alam niyo po ang team po natin, series topic po natin is about blessed. Now, can we shout, blessed, blessed? We are blessed because of God. Tandaan po natin yan, ha? We are blessed because of the Lord. Ngayon, ang pag-uusapan po natin is about ingay. Tapos na po ang ingay ng ulan, ingay po ng social media, no? Ang ingay po ng korupsyon sa bansa po natin, ang ingay ng bidyoke ng kapitbahay, at mga kanya-kanyang ingay po natin. Pero sabi nga, digital noise or God's voice? Digital noise or God's voice? Saan ho tayo totoo ng ating pansin? Mark chapter 1 verse 35. Madaling araw pa'y bumabangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin na mag-isa. Mark 1:35. Meron pong isang kwento, mga kapatid. Nakaset ang alarm ni Toffee at 7:30 and 7:45 a.m. Pagkatapos, maka 2 times ng snooze, bumangon siya at nag-stretch. Imbes na tumayo mula sa kama, naisip niyang silipin ang notifs ng cellphone po niya. Kung sino po sa atin pagbangon, cellphone kagad ang hawak? Lagay nyo nga sa comment section. Pastor ako yun, aray ko. No? Kinakapapa na natin, ano sa yung cellphone ko? Anong oras ba? Dalas ang oras na, tuloy-tuloy na. Facebook na kagad. YouTube na kagad. Balita na kagad. May pasok ba bukas? Lalo na po yung mga umuulan, may pasok ba bukas? Ano po? And tinitignan po natin kung may nag-like po sa ating pong pinost, may nag-comments, etc. etc. Doon kay Topi, tinignan niya, meron pong 8 messages sa GC. 1 from Viber, 6 from sa IG po niya, and sa inbox niya had 3 new mails or emails na nag-notif din po sa kanya. Yung kanyang favorite vloggers, meron pong post sa YouTube at sa TikTok account. Naisip niyang i-track din ang status sa mga in-order niya online sa Shopee, Lazada to see out of delivery na ba ang mga ito. Sino po sa atin? Yung minsan, tinitignan po natin kada minuto, kada araw, dumating na ba yung ano ko? Yung parcel ko. Hello, shout out sa mga addict po sa pag-Shopee, Lazada. Tigil na po natin yan, hindi nakakatulong po. Ano po? And then, just when he was about to get out of bed, narinig niya ang kulog. So he decided to check
AccuWeather para magplano na rin ng OOTD niya, no? Yung outfit of the day po niya. He went to Pinterest for outfit inspiration. Pero may real suggestion ding ibinibigay sa FB based sa browsing history niya about his upcoming travel. Tapos nag-pop up pa ang promo ng airlines and hotel offer sa kanya. So he checked out Skyscanner to compare ticket prices. So dami ng ginawa niya ni Toffee, no? Siya po ay talagang busy, umaga pa lang. Major fail tuloy ang intention niya to get up early. Sabihin nga po natin o i-comment po natin yan, major fail. Major fail. No? Naubos ang oras. Sino po sa atin ang amin po? Ngayon o nangyayari sa iyo o yung nung dati pa, nauubos ang oras mo sa YouTube, social media, Facebook, TikTok, Instagram. Mag-comment nga ako kayo dyan, Pastor, ako na naman yata yung topic. Ano ka ba, Pastor? Parang ako yata lagi tinatarget mo. Para sa atin po lahat po ito. Amen? And then, pagtingin niya sa relo niya, alas 10 na. Tanghali na. Now, he has to rush dahil may appointment siya ng 11 a.m. Nawalan na tuloy siya ng oras to make his bed, eat a proper breakfast, and spend time, lalo na sa ating pong Panginoon. Sino po sa atin dito ang guilty? Na parang maglalaho na parang katulad dito na nahihiya na sa Panginoon dahil wala kang devotion na nagawa. Hindi ka nakapag-usap sa Panginoon at di ka nagdasal sa Diyos. All because of mindless scrolling, lack of discipline, and having no sense of priority. Most of the time, nakakalimutan natin si Lord. Tama, mali. And most of us, in one way or another, are guilty of procrastination. Mamaya na yan. And giving in to distractions. And we all need to be reminded to manage our time. Hindi natin kailangan ng time management. Manage your time. Ikaw ang may control ng time mo in a way that glorifies God and brings us closer to our goals. Sabi nga nila, ang pera pwedeng kitain uli, pero ang oras kapag tapos na, hindi mo na ito mababawi ulit. Kamusta ang oras po natin? Na-waste po ba? Or naging fruitful yung panahon po natin, especially sa pag-prioritize sa Panginoon? Salamat po sa mga nakinig po at inuna po ang devotion po na ito. At nawa, kung minsan nakakalimut tayo sa Panginoon at nakakalimut tayo sa mga bagay na mas importante kaysa sa social media, patuloy tayong bumalik sa basic. Sa umaga'y magdasal, huwag cellphone ang maging almusal. Amen? In our world of mindless scrolling, streaming and digital noise, what are the ways you mute the outside noise so you can hear God's voice? Ito po yung challenge po sa atin. Even me, pagising sa umaga, dasal ka agad, devotion ka agad, wala mo ng cellphone. Try po natin. Ano po? Try po natin. Kasi pag hindi, one day or another, papalpak po tayo. Maniwala kayo sa hindi. Maraming beses na po akong pumalpak dahil nakalimutan ko si Lord sa buhay ko. At ito na yung pagkakataon sa bawat sa po sa atin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pwede mo ba tayong manalangin at humingi tayo ng tawad sa Panginoon? Father God in heaven, please help me to be more conscious in how I spend my time. Holy Spirit, remind me once again to use it wisely before it's too late. Salamat po, Panginoong Diyos. Continue to transform my life. In Jesus' name, amen and amen. Praise God, and praise the Lord. Ano po ang naririnig po natin sa mundo? Noise po ba? O yung voice ni Lord? Manalangin, magbasa ng Biblia, mag-worship sa Panginoon. And that is the best and greatest thing na magagawa po natin araw-araw sa buhay po natin. Maraming salamat din po sa araw-araw niyong pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Your watching is not in vain. Amen? To God be the glory po. Unahin natin ng Panginoon. Dahil Sunday bukas, unahin natin si Lord. Umatin po kayo sa inyo pong kanya-kanyang simbahan
At kung wala po kayong church sa kinabibilangan, malayo kayo sa church, itong LOJ Valenzuela ang maging iglesia po ninyo. Palagi lang kayong manood at makinig at pumunta sa church. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat. We are blessed to the message today that sometimes, Lord God, we neglect the basic thing in terms of our spirituality, spiritual growth, Lord God, and fellowship with you, God. Patawad po, mas inuuna namin yung cellphone kaysa sa Bible, yung cellphone kaysa manalangin, yung cellphone kaysa mag-worship sa iyo. Patawad po, Panginoong Diyos. And today, continue to transform our priority. At hindi ma-waste yung time po namin at yung buhay po namin sa mga ginagawa po namin na walang kabuluhan. Kundi gawin po namin ng nasa ayos at ikaw ang prioridad po namin sa lahat ng pagkakataon, bawat araw sa buhay po namin. And today, Lord God, I pray, kung sino man po sa amin may espiritu ng katamaran sa spiritual things, we rebuke it in the name of Jesus. Matagal nang hindi umatin sa church, matagal nang hindi nagpipray o nagde-devotion, nagbabasa ng Bible, we rebuke it in Jesus' name. At patuloy na tinataboy din po namin, Panginoon, the spirit of busyness, Lord God. Sobrang busy sa mundo, sa mga bagay-bagay, sa trabaho, negosyo, Lord God, sa gawaing bahay, appointments, Lord God, sa hobbies, Lord God. We rebuke it, Lord, na nakakalimutan ka na, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, magkaroon kami ng quality time sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, and quantity time sa iyo. I pray, continue to transform our hearts about priority. At patuloy, Panginoong Diyos, dinadalangin ko na ang bawat may sakit at karamdaman, gagaling sa pangalan ni Jesus. Ikaw na may sakit ngayon, dinedeklara ko sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinapagaling ka na ni Jesus in the name of Jesus. By the stripe of Jesus, you are healed today. Ipuin mo ang pisikal na pangatawan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Lord, dinadalahin ko rin po sa lahat ng kinakapos, baon sa utang, Lord God, makakalaya po sa utang. Lord, may malaking pagpapala na ipagkakalob ka sa bawat isa. Sa lahat ng sumusunod sa iyo, Lord, there's a great blessings will flow and overflow sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, for restoration of relationships sa lahat ng talo, tag-away, nagkagulo, nagsamaan ng loob na mag-asawa, magkapatid, magulang sa anak, apo, sa kanyang lola, Panginoon, sa kanyang lolo. Lord, we pray for reconciliation, for unconditional love ang manguna sa puso ng bawat isa. I pray, Lord God, sa may mga i-deal, Lord God, na mga meetings nila, may mga business offer, Lord God, work, promotion, we pray, ikaw pa mag-bless sa bawat isa. Continue increase, Lord God, yung aming po mga pinangahawakan, Panginoon. Maraming salamat po. Continue use us for your glory to be a blessing to other people. Lord, ano man ang aming iisipin, gagawin na sasalitain, maging pagpapala sa iba. At patuloy po na dinadalangin din po namin sa araw ng bukas. Lord, nawa magkaroon po ng good weather, Lord, at lahat ng bawat isa ay maging excited to worship you, to honor you, Lord God, sa kanya-kanya po namin mga iglesia, at patuloy sa online po na ito, Panginoon, marami pong makinig at panood. Salamat po, O God, at ngayon pa lamang, ihanda mo ang aming mga puso sa pagsamba po sa iyo. Salamat po muli, ingatan mo po ang bawat isa po sa amin. We declare today that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you great peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody shout sa lahat po ng gusto talagang unahin ng Panginoon, and we type or comment, Amen, Amen, and Amen. Let's declare Jesus reigns 7 times. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, and Jesus reigns. Muli, maraming salamat po sa lahat na nakinig po ngayon, and if you want to bless this ministry, kindly i-message nyo lamang po ang inyong lingkod. Sa lahat po ng gusto pumunta sa church, punta lang po kayo sa church. At si Sir Helen pumunta po rito. Kung gusto niyo po pumunta, open lang po ang simbahan para po sa inyo. Sa mga nasa Metro Manila, punta lang po kayo sa church. To God be the glory. At bukas po at 10 a.m. wala pong absent. At pwede po ba pakishare ang video po na ito sa mga taong kinakalimutan na si Lord, sobrang busy sa work nila, sa business nila, o sa mga taong wala nang time kay Lord. I-share nyo po ang video po na ito. Muli, maraming salamat po. To God be the glory, and see you tomorrow. Keep safe.